Muling na ipahatid ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilyang higit na nangangailangan sa pamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX payout na isinagawa sa lungsod ng Cabanatuan nitong September 12, 2025. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na advokasya ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan na makapaghatid ng serbisyong tunay na nakatuon sa kapakanan at kagalingan ng bawat Cabanatuenyo. Sa tulong ng AX, ang mga benepisyaryong dumaranas ng matinding pangangailangan pinansyal gaya ng pagkakasakit, pagkamatay ng kaanak, kawalan ng trabaho o iba pang emergency ay nabigyan ng agarang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ayon sa pahayag ng lokal na pamahalaan, ang payout ngayong Setyembre ay bahagi ng regular na distribusyon ng tulong sa ilalim ng programang AX. Ito ay naglalayong mapagaan ang pasanin ng mga pamilyang nasa krisis habang binibigyang lakas silang bumangon at makapagsimulang muli. Sinabi ni DSWDO Head Helen S. Bagasaw sa pamagitan ng programang ito na ihahatid ng pamahalaan ng suporta sa mga pamilyang higit na nangangailangan kasama ang pamahalang lungsod sa pagpapatuloy ng serbisyong tunay na nakatuon sa kapakanan ng bawat Cabanatuenyo. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa tulong na kanilang natanggap na ayon sa kanila ay malaking ginhawa lalo na sa gitna ng patuloy na pagsubok sa kabuhayan. Arestado ang isang 46 anyos na magsasaka matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 27,200 pesos sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO noong gabi ng September 16, 2025 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kinilala ni Police Colonel Heril L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, ang suspect bilang residente ng Barangay Kalibangbangan, Cabanatuan City. Naaresto ito sa bisa ng bypass operation na isinagawa ng Cabanatuan City Police Station sa Barangay Sumakab Sur ng nabanggit na lungsod. Nasabat sa operasyon ang tinatayang 3.90 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 27,200 pesos. Ayon kay Police Colonel Bruno, isasampa laban sa suspect ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa ni Bruno ang mga individual na ito na hindi nagpapakita ng takot at patuloy pa rin sa pangangalakal ng droga sa kabila ng mga panganib ng batas ay haharapin sa kalaunan ang kahinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang naturang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa ilalim ng direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO3, na layuning buwagin ang mga sindikato at maliliit na tulak ng droga sa rehiyon. Malaking ginhawa sa araw-araw na biyahe ang nararanasan ngayon ng mga residente at motorista sa Barangay Niugan matapos ang pagkumpleto ng rehabilitasyon sa mahigit 1.9 kilometrong bahagi ng Jaén San Antonio Road sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang proyekto na bahagi ng 2025 national budget at may halagang 96 million pesos ay sinagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office sa ilalim ng kanilang SIPAG program o Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Ayon kay District Engineer Robert J. Panaligan, malaki ang maitutulong ng bagong kalsada sa pagpapabilis ng transportasyon at pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng mga bayan ng Jaén at San Antonio. Aniya kabilang sa mga isinagawang trabaho ang asphalt overlay, concrete reblocking at paglalagay ng road safety features upang mas maging ligtas ang biyahe ng mga motorista.
Sinabi naman ni Assistant District Engineer Leonora Cruz na nilagyan din ng thermoplastic pavement markings ang kalsada upang mas mapansin ito lalo na sa gabi at sa panahon ng ulan. Dagdag pa rito, isinagawa rin ngayon ng DPWH ang isang hiwalay na 72 million pesos road rehabilitation project sa Jaén Santa Rosa Road sa Barangay Putlod bilang patuloy na hakbang para sa mas maayos at ligtas na mga lansangan sa Nueva Ecija.